Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ang talumpati sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ikatlo, mga manunulat ng talumpati sa panahon ng mga Hapon sa Pilipinas. Narito na ang talasalitaan. Unang bilang, kalagayan, estado o sitwasyon ng isang tao, lugar o bagay sa isang tiyak na panahon. Ikalawa, kanluranin, kulturang nagmula sa mga bansa sa kanluran tulad ng Europa o Amerika. Ikatlo, nasyonalismo, matinding pagmamahal at katapatan sa sariling bayan at hangaring mapanatili ang kalayaan nito. Ikaapat, pagkakakilanlan, katangiang naglalarawan o nagpapakilala sa isang tao o grupo kung saan nakikilala sila sa iba. Ikalima, palakasin ang loob, bigyan ng lakas ng loob o tapang upang harapin ang hamon o suliranin. Ikaanim, makamit, matamo o makuha ang isang bagay na ninanais o pinaghirapan. Ikapito, nagbigay liwanag, nagpaliwanag o nagbigay linaw sa isang issue, idea o pangyayari. Ikawalo, katangian, mga katangi-tanging ugali, asal o anyo na naglalarawan sa isang tao o bagay. Ikasyam, orador, taong mahusay magsalita sa harap ng madla. Ikasampu, pumupuri sa dangal, nagbibigay ng papuri o pagkilala sa kabutihan at karangalan ng isang tao. Alamin na natin ang kalagayan ng talumpati sa panahon ng Hapon sa Pilipinas. Ang talumpati ay ginamit bilang kasangkapan ng propaganda ng mga Hapones upang ipakalat ang ideya na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o pagkakaisa ng mga bansa sa Asya laban sa mga kanluranin. Gayunman, may mga Pilipinong tagapagsalita na gumamit ng talumpati upang magpahayag ng nasyonalismo at pag-asa sa mga kababayan. Karaniwang wikang ginamit ay Tagalog bilang bahagi ng pagtataguyod sa kulturang Pilipino. Sa mga talumpating umiral sa panahon ng Hapon, narito ang ilan sa mga paksa na pokus ng mga mananalumpati sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, pagmamahal sa sariling bayan at wika. Sa panahon ng mga Hapon, mahigpit na pinagbawal ang paggamit ng wikang Ingles at pinalaganap ang paggamit ng wikang Tagalog. Dahil dito, maraming talumpati ang nagbigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal sa sariling bayan at sa sariling wika bilang simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang ganitong pahayag ay nagbigay inspirasyon sa mga mamamayan na ipagmalaki ang kanilang pinagmulan at huwag kalimutan ang kulturang Pilipino sa kabila ng pananakop. Ikalawa, katatagan sa panahon ng kagipitan. Nagsilbing pampalakas ng loob ng mga Pilipino na labis na naghihirap dahil sa digmaan. Binibigyang diin ng paksang ito na kahit gaano man kahirap ang sitwasyon, gutom, takot o pagkawala ng mga mahal sa buhay, dapat manatiling matatag, matyaga at may pag-asa ang bawat Pilipino. Ang katatagan ang siyang sandata upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at mabawi ang kapayapaan. Ikatlo, pagpapalakas ng moral at pagkakaisa ng mga Pilipino. Layunin ng talumpati na palakasin ang loob at damdamin ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito, pinaaalalahanan ang lahat na magtulungan, magkaisa at magtiwala sa isa't isa. Ang pagkakaisa ay itinuturing na susi sa muling pagbangon ng bansa. Ang mga lider at mananalumpati ay ginamit ang kanilang tinig upang pagtibayin ang moralidad, tapang at pagbayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng gulo.
Ika-4, pag-asa sa kalayaan pagkatapos ng digmaan. Nagbigay liwanag at inspirasyon sa mga Pilipino na patuloy na mangarap at maniwala na muling makakamit ang kalayaan. Sa kabila ng hirap ng pananakop, ginamit ng mga tagapagsalita ang kanilang mga talumpati upang maghasik ng pag-asa at pananampalataya sa hinaharap. Ipinapaalala ng paksang ito na ang bawat sakripisyo ay may kapalit na tagumpay, ang kalayaan ng inang bayan. Ating napag-alaman at naunawaan ang paksa ng mga talumpati noong panahon ng Hapon sa Pilipinas. Unawain naman natin ang katangian ng mga talumpating umiral sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Unang bilang, maikli, masining at puno ng damdamin. Sa panahong iyon, ang mga talumpati ay karaniwang maikli ngunit makahulugan. Dahil limitado ang kalayaan sa pagpapahayag, kailangang maging masining at maingat sa paggamit ng mga salita upang maipahayag ang damdaming makabayan nang hindi direktang kalabanin ang mga Hapon. Ang bawat pangungusap ay puno ng damdamin, pag-ibig sa bayan at pagnanais ng kalayaan. Sa kabila ng pagiging maikli, ang mga talumpating ito ay nakapagpapaantig ng puso at nakapagpapasigla ng diwang makabayan ng mga nakikinig. Ikalawa, formal ang estilo ngunit may malalim na diwang makabayan. Ang talumpati sa panahon ng mga Hapon ay ginamitan ng formal na wika upang magpakita ng respeto at karunungan. Ngunit sa likod ng formalidad na ito ay nakatago ang malalim na damdamin ng pagkamakabayan at pagtutol sa pananakop. Sa pamamagitan ng mga talinghaga, simbolo at matatalinghagang pahayag, ipinahahayag ng mga mananalumpati ang kanilang hangarin para sa kalayaan nang hindi tahasang lumalaban. Ang ganitong estilo ay nagpakita ng katalinuhan at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa paggamit ng wika bilang sandata sa panahon ng panunupil. Ikatlo, layuning manghikayat, magbigay inspirasyon at magmulat ng kamalayan. Ang pangunahing layunin ng mga talumpati noong pananakop ay pukawin ang damdamin at isipan ng mga Pilipino. Hinihikayat nila ang mga mamamayan na maging matatag, magkaisa at magtiwala sa sarili. Bukod dito, ang mga talumpati ay nagsilbing inspirasyon sa mga nawala ng pag-asa at paalala ng kanilang tungkulin sa bayan. Sa bawat pahayag, binibigyang diin ang pangangailangang magmulat sa katotohanan, mahalin ang sariling lahi at ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Ang talumpati ay isa sa mga mahalagang akda noong panahon. Alamin natin ano nga ba ang kahalagahan ng talumpati sa panahon ng Hapon sa Pilipinas. Ang talumpati sa panahong ito ay hindi lamang simpleng pagsasalita. Ito ay sandata ng mga Pilipino upang una, ipagtanggol ang kanilang kultura at wika. Ikalawa, ipalaganap ang nasyonalismo. At ikatlo, ituloy ang laban sa isipan at damdamin kahit bawal ang hayagang paglaban. Maraming mga personalidad ang nakilala sa panahon ng mga Hapon. Narito ang ilan sa mga kilalang mananalumpati sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Una, si Jose P. Laurel. Siya ang naging Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Hapones. Kilala sa kanyang mga talumpating makabayan at pampolitika na naglalayong hikayatin ang mga Pilipino na magkaisa at maging disiplinado sa panahon ng digmaan. Isa sa mga tanyag niyang pahayag ay ang tungkol sa pagmamahal sa bayan at sa Asya bilang tugon sa panawagan ng mga Hapones sa pagkakaisa ng Silangang Asya. Ikalawa, si Benigno Aquino Sr., isa sa mga kilalang politiko at orador noong panahon ng mga Hapones.
gumamit ng mga talumpating nagtataguyod ng kooperasyon at kaayusan sa ilalim ng bagong pamahalaang Hapon. Gayunman, sa likod ng mga pahayag ay makikita rin ang diwa ng nasyonalismo at pagnanais ng kapayapaan para sa mga Pilipino. Ikatlo, si Claro M. Recto, isang dakilang orador at manunulat na kilala sa kanyang mga makabayang talumpati bago, habang at matapos ang pananakop ng Hapon. Bagamat maingat sa pananalita noong panahon ng Hapon, ang kanyang mga ideya ay nagpapatibay sa damdaming makabansa at kaisipang Pilipino. Kilala sa mga pahayag na pumupuri sa dangal at kakayahan ng mga Pilipino bilang lahi. Ikaapat, si Camilo Osias, isang edukador, manunulat at mahusay na tagapagsalita. Nagtalumpati tungkol sa kahalagahan ng edukasyon, disiplina at pagkakaisa ng mga mamamayan sa gitna ng kaguluhan. Isa rin sa mga nanguna sa pagsusulong ng wikang pambansa sa mga pampublikong talumpati. Ikalima, Teodoro Agoncillo. Bagaman mas kilala bilang historiador, sa panahong ito ay nagsimulang lumitaw bilang isang makabayang tagapagsalita at manunulat na nagbigay diin sa pagmamahal sa kasaysayan at kalayaan ng bansa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.